Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 8 taong gulang na batang babae hinalay umano ng kanyang guro sa Paniki, Tarlac. Mga manggagawa sa Region 1 may taas sahod. Magkano at kailan kaya epektibo? Presyo ng LPG may rollback. Magkano kaya? At tunghayan ang taunang Belenismo sa Belen, capital of the Philippines. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. 8 taong gulang na batang babae ang hinalay umano ng kanyang guro sa Paniki, Tarlac. Nakaalerto CJ Turida. Bakit ganun yung pinagawa mo? Bakit ganun, kababoy? Nanginginig sa galit si Loida, di niya tunay na pangalan, dahil hinalay umano ang kanyang 8 taong gulang at grade 3 pupil na anak sa loob mismo ng eskwelahan. Ang suspect mismong class advisor ng bata na 23 anyos na lalaki. Nangyari umano ang insidente sa mistulang dirty kitchen na karugtong ng classroom. Ang tawag daw rito ng guro, confession room, pero ang tawag daw ng mga bata rito, dark room. Kinutuban daw si Loida nang biglang ayaw nang pumasok sa eskwelahan ang anak. Bigla-bigla rin daw nagsasalitang mag-isa at binabanggit ang pangalan ng kanyang teacher. Hindi na mababalik. Hindi na mababalik. Nasa-trauma yung anak ko. Lagi niyang sinasabi, Mama, dark room. Ayoko pumasok sa dark room. Pero hindi lang daw isa kundi 4 na estudyante ang isa-isa umanong dinala ni teacher sa umano'y dark room o confession room. Pero ang anak lang umano ni Loida ang sinasabing minolestya. Noong October 29 nangyari ang insidente sa oras ng klase. Kinabukasan, nagsumbong ang bata sa magulang. Nag-report sa pulis at agad na aresto ang guro sa mismong eskwelahan. Wala po siyang ibang sinabi kundi dinideny niya po yung mga ni-report sa kanya ng pamumulestya. Pero isang gabi lang sa kulungan ang guro dahil nang isa lang na ito kinabukasan sa inquest proceedings noong October 31. Iniutos ng piskal na pakawalan siya. Depensa rin ng abogado ng guro. Illegal ang pag-aresto. Based ho dun sa ating prosecutor, ang kanyang recommendation po is not sufficient for inquest proceedings but sufficient for conduct of preliminary investigation and release for further investigation po yung ating suspect. Pinuntahan ng news team ang naturang eskwelahan sa Paniki, Tarlac para makuha ang panig ng inirereklamong guro. Pero sabi ng presidente ng eskwelahan, suspendido na raw ang teacher simula noong Lunes. Sa tulong ng acting school principal, tinawagan ng news team ang guro pero ayon sa kanya, hindi siya magpapa-interview base sa payo ng kanyang abogado. Hindi raw binabaliwala ng pamunuan ng eskwelahan ang kaso. Nagtataka rin daw sila kung bakit may confession room ang guro na ngayon ay pinakandado na. Maglalagay na raw sila ng mga CCTV at sinabihan na ang mga guro na ipatupad ang no-touch policy o wag hahawakan ang mga estudyante. Nangako ang eskwelahan na makikipagtulungan sa investigasyon at kakausapin ang nagrereklamong magulang pati ang inirereklamong guro dahil gusto rin daw nilang malaman ang katotohanan. CJ Turida, One North Central Luzon. Mahigit 17 million pesos na halaga ng marijuana nasabat sa operasyon ng otoridad sa Benguet. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Nagsasagawa ng checkpoint operation ang pulisya sa barangay Gambang, Bacon, Benguet umaga kahapon. Nang mapansin ang isang sasakyan na biglang nagmaniobra sa kamabilis na umalis. Hinabol ng mga pulis ang sasakyan hanggang sa ma-corner nila sa Sitio Mogaw ng parehong barangay. Tinangkap ang tumakas ng 2 sakay pero agad din silang naaresto ng mga otoridad. Nadiskubre sa loob ng sasakyan ng mga sospek ang 127 kilos ng tubular dried marijuana leaves. Iba pa ang nakasilid sa sako at garbage bag. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 17.7 milyon pesos. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na parehong residente ng Parañaque. Wala pa silang pahayag.
Kalaboso ang 52 anyos na babae matapos mahuli sa buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Lucaw, Dagupan City kagabi. Nakuha sa operasyon ang mahigit 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 700,000 pesos. Nabawi rin ang marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa PNP, kabilang sa listahan ng mga high-value individual ang suspect na residente ng Barangay Bunuan Binlok, Dagupan City. Ayon sa ating impormasyon, matagal nang minamanmanan itong ating target. Kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan, maging mapagmatsyag at tulungan tayo sa kampanya laban sa droga. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Bumaba ng 6 hanggang 7 piso ang presyo ng kada tangke ng LPG. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ilang buwan nang tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng LPG sa bansa. Base ito sa monitoring ng Department of Energy. Ngayong Nobyembre, 6 hanggang 7 pisong ibinaba sa kada 10 to 11 kilos ng LPG. Pababa po siya. Although piso, ganyan, monthly, at least yung trend na from nag-i-start noon ng BER tumataas ngayon, pababa na po siya. Tumataas na rin daw ang demand sa LPG at inaasahang magtutuloy-tuloy hanggang sa unang quarter ng 2026 kung kailan kabi-kabila ng mga selebrasyon mula sa holiday season hanggang sa mga kapistahan. Sa kabila nito, wala namang nakikitang shortage o kakulangan supply ng LPG sa bansa ayon sa DOE. Maring tumataas ang demand ng LPG dahil nagiging heating fuel sila this period, but definitely mukhang maganda din ang supply nila. Kaya yung kanilang contract price ng Saudi Aramco na benchmark natin sa presyo ng LPG, bumaba for the month of November compared with October. Kaya nakaranas tayo ng dolta. Malaking tulong para sa mga consumer ang patuloy na pagbaba sa presyo ng LPG. Gaya ng street food vendor na si Nelson na 3 beses sa isang buwan kung magpa-refill ng LPG. Opo, malaking bagay po. Dahil nakakatipid. Nakakamura po. Sa Mangaldan, Pangasinan, naglalaro sa 900 pesos hanggang 1,100 pesos ang kada 11 kilos ng LPG. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Wala mang wind signal, nakaranas naman ng malakas na pag-ulan ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon dahil sa trough o buntot ng Bagyong Tino. Binaha ang ilang bahagi ng Baler, Aurora kasunod ng malakas na ulan. Sa Barangay Suklayin, kitang mabagal ang takbo ng ilang sasakyan dahil sa tubig sa kalsada. Halos 3 oras daw umulan doon kaya bumaha. Nagdulot yan ng perwisyo sa mga residente lalo't dyan daw ang pangunahing ruta papasok at palabas ng mga terminal at palengke ng bayan. Nagkaroon naman ng rock slide sa Tinglayan, Kalinga. Humambalang sa kalsada ang malalaking tipak ng bato at lupa dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng pag-ulan sa lugar. Nagsagawa na ng clearing operations doon. Mga kapuso, matapos ang 8 beses na landfall sa bansa, binabaybay na ngayon ng Bagyong Tino ang West Philippine Sea. Huling nakita ng Pag-asa ang sentro ng Bagyong Tino sa layong 190 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Base sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 4, 3, 2 at 1 sa iba't ibang lugar sa Palawan at Occidental at Oriental Mindoro. Posibleng lalabas ng PAR mamayang gabi o bukas ng madaling araw ang bagyo. Hindi lang Bagyong Tino ang makakaapekto sa bansa kundi pati Amihan at Shearline. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cordillera, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Tarlac, Pampanga at Bataan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Region 1 epektibo na sa November 19. Yan ang balitang tinutukan. Live ni Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, inaabangan na ng ilan sa ating mga kababayan ang pagpapatupad ng minimum wage increase sa mga minimum wage earners dito sa buong Ilocos Region. Magandang balita raw para sa security guard na si Heidi. Ang pagpapatupad ng minimum wage increase ngayong buwan ng Nobyembre. Sa inilabas na bagong wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Rehiyon 1, magsisimula na ang aumento sa sahod sa November 19, 2025. At dahil kabilang si Heidi sa mga minimum wage earner sa rehiyon, malaking tulong daw ito para sa kanya. Kung tutusin, ma'am, gusto ko rin yung tumaas kunti ng sahod namin para sa pamilya namin, ma'am. Kasi yung tumataas na lahat ng mga bilihin, ma'am. Madaragdagan ng 37 hanggang 45 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Establishments employing less than 10 should be receiving 480 pesos, and those employing 8 employees and above, they should be receiving 505 pesos. Para naman sa mga kasambahay, may dagdag 700 pesos din sa kanilang buwan ng sahod sa ilalim ng bagong kautusan. Ibig sabihin, magiging 6,700 pesos na ang minimum na buwan ng sahod ng mga kasambahay. Dumaan sa maraming proseso at pananaliksik ang kautusan bago ito ipinasa ayon sa RTWPB Ilocos Region. Isinaalang-alang din ng ahensya ang kakayahan ng mga employer sa pagpapasahod ng kanilang mga empleyado. So yung economy natin na nagsasabi naman na ito yung kaya ng ating mga establishments, hanggang dito lang tayo. Because beyond that, magkakaroon na ito ng impact sa ating unemployment, sa ating inflation. Babala ng Department of Labor and Employment na mahaharap sa civil at criminal case ang mga business establishments na hindi tutupad sa bagong wage order. Chris, ang mga hindi tutupad sa mga bagong kautusan ng Dole Region 1 ay maaaring makulong ng 2 hanggang 4 na taon. Mamumulta rin sila ng 10,000 hanggang 100,000 piso. Mahaharap din sila sa tinatawag natin na double indemnity. Ibig sabihin, kung magkano yung kulang sa sahod na ibinibigay sa isang empleyado, ay doble na ito na babayaran ng employer. Samantala, inaasahan naman ng Dole Region 1 na magko-comply lahat ng mga business establishments pagdating ng November 19. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Bahay sa mga Tarem, Pangasinan, tinupok ng apoy. Narito ang report. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa Barangay Kabaluyan 2, mga Tarem, Pangasinan. Ayon sa mga Tarem Fire Station, pasado alas 4 ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente. Rumisponde agad ang mga bumbero kaya umabot lang sa unang alarma ang sunog. Hindi na rin kumalat ang sunog sa iba pang bahagi ng bahay na isang bungalo. Yung apoy hindi lumipat sa kabila ng part of the house. Kumbaga na-confine siya doon sa 2 room lang. Hindi siya umabot doon sa kabilang sa living room. Hindi nasunog yung living room nila. Wala raw tao sa bahay nang mangyari ang sunog. Tanging ang mga kapitbahay rin ang nakapansin dito. Walang natutulog, walang tao. Ang akala namin, natutulog yung isang apo ko. Sawa ng Diyos, wala rin. Walang nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nangyaring sunog. So far naman sir, wala naman po nasaktan o nasugatan sa mga kabumberohan natin at the same time sa mga tao doon. Sa ngayon sir, still under investigation pa po sir. Dahil wala pa po tayong alam sir kung ano po talagang sanay ng sunog sir. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Malawakang community-based immunization isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Nakatakda ngayong araw ang pagbabakuna sa mga sanggol at mga bata sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Bahagi ito ng community-based immunization ng Health Authority sa bayan. Bagamat bahagi na ito ng regular immunization program ng DOH, mas pinalawig pa ang pagbabakuna para mabigyan ng proteksyon ng mga bata sa mga sakit na karaniwang tumatama tuwing malamig ang panahon. Ganon din sa mga tinatawag na vaccine-preventable diseases gaya ng measles, pertussis, tetanus at hepatitis. Importante po ang pagbabakuna sa mga bata kasi for prevention po sila ng mga sakit. Lalo na ngayon, uso po yung mga sipon, ubo, lagnat. Malaking tulong daw ang libreng bakuna mula sa pamahalaan. Simula po nung bagong panganak siya, tapos hanggang ngayon, maganda sa kanya, marusog siya, masigla.
para malayo sa mga sakit nga, kaya kailangan kumpletuhin yung mga bakuna sa mga babies. Kumpara sa nakalipas na mga taon, bumaba na rin daw ang vaccine hesitancy ng publiko. Ibig sabihin, kumpiyansa na ang publiko sa mga bakunahan ng DOH. Nananatiling sapat ang supply ng mga bakuna sa Region 1. Patuloy ang panawagan ng Health Authority sa mga magulang na suportahan ang programa ng DOH para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga alagang bangus sa Dagupan City, mabagal ang paglaki dahil sa malamig na panahon dulot ng amihan. Naritong report. Apektado ang mga alagang bangus sa unti-unting pagbaba ng temperatura na dulot ng amihan season. Nasa 6,000 bangus fingerlings ang inaalagaan ni Manong Rodolfo ngayong Nobyembre. Kapansin-pansin daw na tumamlay sila sa pagkain kaya apektado rin ang kanilang paglaki. Kasi mahina yung resistensya ng mga isda natin. Kaya nakakasakit din sila. Lalo-lalo na pagka ganito, yung paiba-ibang ang panahon, mahirapan din yung isda natin na lumaki. Ayon sa Pag-asa, mas mararamdaman pa raw ang paglamig sa mga katubigan pagdating ng Disyembre hanggang Pebrero sa susunod na taon. Kabilang din sa nakaaapekto sa paglaki ng mga bangus ay ang pabago-bagong oras ng low tide at high tide. Pagka ganitong makulimlim, lalo na taon sa low tide, mahina silang kumain. Kaya gumagata yung isda natin. Ang totoo niyan, maraming namamatay, maraming napipiskil, kahit na maliit pa. Pinangangambahan ng mga bangus grower ang pagkalugi. Tumaas din kasi ang presyo ng kada similya ng bangus. Posible pa raw na madelay ng ilang linggo ang kanilang pag-harvest dahil mabagal silang lumaki. At dahil dito, mapapagastos pa sila sa dagdag na feeds na kailangan nilang ipakain sa mga alagang isda. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi pa gaanong ramdam ang pagbaba ng supply ng bangus ngayong buwan, pero maaari raw itong magbago pagdating ng Disyembre. Continuous naman yung harvest natin. Ang mas problema is yung February siguro kasi mga fingerlings medyo hirap na mag-produce. Asahan na rin daw ang paggalaw sa presyo ng bangus sa paglapit ng holiday season, lalo tiyak na tataas ang demand dito. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Dakong alauna ng hapon nitong October 27, 2025, nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Santa Maria Police Station sa isang umanong pagawaan ng paputok sa barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Dito naaktuhan ng dalawang babae habang abala sa paggawa ng mga paputok na walang kaukulang permiso. Na-recover sa kanila ang 3 kahon ng hindi pa tapos na mga paputok at isang drill na ginagamit umano sa paggawa nito. Ayon sa pulisya, lumabag ang dalawa sa Republic Act 7183 o ang Illegal Manufacture of Firecrackers and Pyrotechnic Devices Act. Nasa kustodiya na ng Santa Maria Police ang mga sospek na wala pang pahayag. Patuloy ang investigasyon upang matukoy kung may mas malawak pang operasyon sa likod ng iligal na paggawa ng paputok sa lugar. Mahigit 26.8 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska ng otoridad sa isang linggong operasyon sa Cordillera. Tutukan sa report. Umabot sa halos 27 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa isang linggong operasyon ng pulisya sa iba't ibang probinsya sa Cordillera Region. 14 na operasyon ang isinagawa ng otoridad sa Apayao, Kalinga, Benguet at Baguio City. Nasamsam ng mga operatiba ang 133,123 fully grown marijuana plants at 11 grams ng shabu na may kabuuang halagang 26,873,200 pesos. 3 katawang na aresto sa mga operasyon. Patuloy ang koordinasyon ng PNP sa iba pang ahensya at komunidad upang masugpo ang mga sangkot sa iligal na droga. Arestado ang 34 anyos na lalaki sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa barangay Buad Calasiao, Pangasinan. Nakuha sa operasyon ang 10 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Consider po siyang
kumbaga street level individual saka po newly identified po siya. Pero prior po that po, minanmanan po talaga po namin. Nagkaroon po niya ng test buy po yan. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na wala pang pahayag. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Naglabas ang Korte Suprema ng status quo anti-order upang manatili si Susan Yap Sulit sa pwesto bilang alkalde ng Tarlac City. Sa desisyon ng Comelec NBank noong October, disqualified si Yap Sulit sa kanyang pagtakbo sa May 2025 elections dahil sa issue ng residency requirement. Naghain naman si Yap Sulit ng petition for certiorari sa Korte Suprema para mabigyan ng temporary restraining order o status quo anti-order laban sa resolusyon ng Comelec. Pinayuhan ng Korte Suprema ang Comelec at ang mga respondent na maghain ng komento sa petisyon sa loob ng 10 araw. Naghahanda na ang Mangaldan National High School para sa pagsisimula ng division meet sa Biyernes, November 7. Silipin sa report. Puspusan ang paghahanda ng mga atleta para sa gaganaping Pangasinan 2 Division Meet na arangkada sa Biyernes hanggang sa Linggo. Walang sinasayang na sandali ang mga sepak takraw player ng Mangaldan National High School. Target nilang maiuwi ang kampyonato. Nakakakaba po pero medyo nakaka-excite din. Handa na? Opo, handa na po. Handa na po. Kaya naman po siguro. Pag ganito po kasing mga tournament or meet, dapat 1 month before ready na po yung mga bata. Parang yung 2 days po is dapat nga pahinga na po yung mga bata. Parang pitik-pitik na lang, parang mind setting na lang po siya. Naghahanda na rin ang pamunuan ng Manghay na magiging venue ng division meet. Inaayos ang oval ng paaralan kung saan gaganapin ang athletics. Libu-libong manlalaro mula sa Districts 4, 5 at 6 na bumubuo sa Pangasinan 2 Division ang sasabak sa athletic meet. Mula ito sa iba't ibang paaralang elementarya at sekundarya sa dibisyon. Mamaya siguro o bukas ay pipisunin po natin ito para sa ganun ay maging patag at yung bang safe na paglaruan o takbuhan. Nakahanda na rin ang mga silid-aralan na magsisilbing billeting ng mga kalahok. Suspendido ang in-person classes sa Mangaldan National High School sa Biyernes kung kailan magsisimula ang division meet. Layo ng event na ma-develop ang non-academic side ng bawat kalahok sa kompetisyon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niyo nang maging bahagi ng GMA Network. Nagana po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Pagandahan ng mga Belen, nagbigay kulay sa probinsya ng Tarlac. Tunghayan sa report. Limamput-dalawang Belen o nativity scene ang magpapaningning sa lalawigan ng Tarlac. Totoo sa kanyang taguri bilang Belen Capital of the Philippines. Bawat isang Belen binuo ng may magkakaibang creative executions. Ang Belen ng Camp Servillano sa Tarlac City halimbawa, may European touch dahil sa mala Hobbit house design. Philippine native naman ang motif ng dalawang Belen na ito sa kapas. Iba't ibang interpretasyon sa nativity scene pero iisa lang ang mensahe. Ang singular meaning ng Belen po, isang pagbibigay ng kahalagahan sa simpleng kapanganakan ni Kristo sa sabsaban at ang importance ng prayer before the Belen. Bagamat nagkakaisa ang mga Tarlakenyo na iangat ang kanilang Belenismo, kompetisyon pa rin ito para sa pinakamagandang Belen. 5 kategorya ang paglalabanan ng mga entry. Ito ang entry ng St. Michael the Archangel sa Kamiling Tarlac. Ang konsepto nila, naglalagbay na Belen sa bangkang may dalang pag-asa. Kapag nanalo ulit, Hall of Famer na sila sa church category. We thought of this concept kasi iniisip namin dito sa Pilipinas, controversial ngayon ang corruption sa flood control. So one of the symbols by which we can overcome any flooding is through boats. Ito naman ang entry ng Bamban sa Grand Municipal Category at ang Engrandeng Belen ng Our Lady of Guadalupe sa Dapdap, Bamban na unang isinalang sa pagkilatis ng mga judge. Sa November 29, ang awarding ng mga mananalong Belen. CJ Torida, One North, Central Luzon.
Mga kapuso, 50 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.